Ayan, pag-usapan lang po natin mga kabayan. Ito pong naging pahayag ng counsel ni Sara Duterte na ayon po sa kanya ay hindi daw po pwedeng kasuhan si Sara Duterte dahil siya raw ay impeachable officer. Totoo kaya ang kanyang sinabi na yan mga kabayan? Yan po ang ating pong pag-uusapan. Pero bago po tayo magpatuloy, o hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga ina-upload. Dito lang po sa Nards TV 51. Ito po mga kabayan, panoorin lang po muna natin ito pong naging pahayag ng counsel ni Sara Duterte. Na kung saan nga po ay sinabi niya na hindi daw po pwedeng kasuhan si Sara Duterte dahil siya daw po ay impeachable officer. Ayan po mga kabayan. Ito po, panoorin po natin. Aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. Sa Constitution kasi, merong tinatawag na mga opisyal na pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Tama. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente. So yun yung dahilan kung bakit nag-file kami ng motion to quash based on lack of jurisdiction. Yan nga po mga kabayan, narinig niyo po ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, hindi daw po pwedeng kasuhan si Sara Duterte dahil siya daw po ay impeachable officer. At yan daw po ay nasa konstitusyon. Totoo kaya yung sinabi niya na yan mga kabayan? O isa lamang itong panlilin lang sa mga taong bayan, mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin na sinasabi ito, hindi totoo na hindi pwedeng kasuhan ang Vice Presidente. Nakalagay yan, habang nasa tungkulin. Maaari siyang kasuhan ng mga karaniwang krimen. Ito, ang tanging paraan upang maalis siya sa tungkulin ay impeachment. Ayan po ay nakalagay sa Artikulo 11, Section 2. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya maaaring kasuhan sa ibang kaso. Ayan po mga kabayan. Nakalagay po yan dyan na pwede siyang kasuhan. Pero hindi siya pwedeng alisin sa pamamagitan lamang ng mga kasong isinampa sa kanya. Ang pwede lang makapagpalis sa kanya, ito ngang impeachment. Yan, ganito yan, ganyan niya mga kabayan. Ang hindi lang pwedeng sampa ng kaso, mga kabayan, habang nasa tungkulin, ay ang presidente lang. Dahil siya ay mayroon immune from suit. Mga kabayan, hindi siya pwedeng kasuhan. Pero maliba doon, mula sa Vice President pababa, kahit nasa tungkulin po sila mga kabayan, pwede po silang kasuhan. Ayan, katulad nga po kay Sara. Kasi nga, nakalagay dito, ang Vice Presidente maaaring kasuhan habang nasa tungkulin. Ayan, ang kanyang pananagutan lamang sa pagkawala sa pisto ay sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit hindi siya ganap na ligtas sa mga kasong kriminal. Ayan po mga kabayan. O kaya mali po yung sinasabi ng counsel ni Sara Duterte na hindi siya pwedeng kasuhan. Yan po ay nakalagay po rito sa batas mga kabayan na pwedeng kasuhan si Sara Duterte kahit siya ay impeachable officer dahil hindi naman siya presidente. Bukod tanging ang presidente lang ang may immunity. Pero mula Vice President pababa,
wala po. Wala po silang immunity. Kaya pwede silang sampahan. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon, mga kabayan. Ang panuntunan tanging Pangulo lamang ang hindi maaring kasuhan habang nasa tungkulin ay nagmumula sa desisyon ng Korte Suprema o hindi direkta sa teksto ng konstitusyon. O mababasa yan mga kabayan sa pahina ec.judiciary.gov.ph. Ayan, mababasa niyo yan doon. Ayan po yung mga ginawang desisyon ng Korte Suprema. O ngayon, ang problema nito mga kabayan, ito pong naging pahayag ng counsel ni Sara Duterte, mga kabayan, na hindi pwedeng sampa ng kaso si Sara Duterte. Ito po ay maling informasyon. Isang uri po ito ng panlilinlang, mga kabayan. Kasi dito sa batas, mga kabayan, tanging ang Pangulo lamang ang pansamantalang hindi maaaring kasuhan habang nasa tungkulin. Ang Vice Presidente ay maaaring kasuhan sa mga karaniwang krimen habang nasa pwesto. Walang ganap na kaligtasan. Ang impeachment ay para lamang sa pagpapatalsik sa pwesto. Hindi pumipigil sa mga kasong kriminal. O kaya hindi ligtas si Sara Duterte, mga kabayan. Pero, yung pagsasampa sa kanya ng kaso para mas maliwanag, kahit sampan siya ng kaso, hindi siya pwedeng alisin sa pwesto, mga kabayan. Ang pwede lang makapagtanggal sa kanya, ito ngang impeachment. O ngayon, halimbawa mga kabayan, na-impeach si Sara ngayon. O na-impeach, tapos may mga kaso siya. Pag natanggal na siya sa pagka-Vice Presidente, doon uusad ang kaso niya, doon siya lilitisin na. At paparusahan kapag napatunayan siya ay nagkasala. O yan po yan mga kabayan. O kaya itong klaseng pahayag ng counsel niya, ito po ay magdudulot ng kalituhan sa ating pong mga kababayan. Ano po ang magiging epekto nito? So, ginawang pahayag ng counsel ni Sara na hindi daw pwedeng sampahan si Sara Duterte ng mga kaso. Ito po, pinapalagay nila na hindi mananagot sa batas ang Vice Presidente habang nasa tungkulin. Ito po, yan po ay hindi totoo. Nagkakaroon ng maling pagkaunawa sa konstitusyon at pantay na pagtingin sa batas. O lumalabas na higit sa batas ang opisyal. O di ba? Ibig sabihin, palalabasin nila na higit pa sa batas si Sara Duterte. Parang sinasabing may espesyal na pribileyo na wala sa ibang mga opisyal o mamamayan. Lumilikha ng di pantay na pagtingin sa batas. Nagmumukhang ginagamit ang posisyon upang makaiwas sa pananagutan. Kaya nga ang publiko nalilito mga kabayan tungkol dito sa impeachment at kasong kriminal. Madalas pinaghahalo, impeachment, pagpapatalsik sa pwesto lamang. Kasong kriminal, paghahatid sa kulungan. Kaya mga kabayan, kapag pinagsama o pinagpalit, naliligaw ang usapan. Nagiging usapang politika sa halip na pagsunod sa batas. Ano pa? Ang magiging epekto nito sa ginawang pahayag ng counsel ni Sara, bumababa ang tiwala sa gobyerno at sa batas. Yan ang mangyayari mga kabayan. Anong dahilan? Kapag paulit-ulit na sinasabi ang mali, nawawala ng tiwala ang tao sa mga institusyon. Ayan, nagmumukhang ginagamit ang batas para protektahan lamang ang makapangyarihan. Yan ang magiging epekto niyan. Ano pa? Maaaring sadyang ikinalat upang takpan ang pananagutan. Sinadya talaga ito, magpayag sila ng ganyan. Ang sinasabing hindi pwedeng kasuhan ay maaaring sadyang ikinakalat upang ipalagay na walang dapat sagutin habang ang totoo ay maaaring isampa ang kaso.
laban kay Sara Duterte. Oh, ito ay maaaring ituring na disinformation. Sinadyang maling impormasyon upang makalito at makakuha ng pabor. Yan po ang naging layunin dyan ng ginawang pahayag na to ng Council ni Sara Duterte, mga kabayan. O kaya nga sa natin, mga kabayan, sa tingin natin, sa ginawang pahayag ito ng Council ni Sara Duterte ay sinasabi na ito ay panlilinlang. Ang epekto, nalilinlang ang tao, nalilito sa batas, nawawalan ng tiwala at parang ginagawang higit sa batas ang opisyal habang ang karaniwang mamamayan ay walang ganyang pribilehyo. Ang tamang pagkakaiba ng impeachment, pag-alis sa pwesto. O yan ang kahulugan, alisin sa pwesto, impeachment. Kasong kriminal, ito yung pananagutan sa batas. Hindi ipinagbabawal ang kasong kriminal laban sa Vice Presidente habang nasa pwesto. Yan po ang totoo dyan, mga kabayan. O muli po, ito po ang Nards TV 51. Kung nagustuhan nyo po ang ating pong tinalakay, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, para po marami ang makaalam sa ating mga kababayan. Yan po, mga kabayan. Hanggang sa muli. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di